sa ika nga gabi ng lagim. At walang bagay na concealed na hindi maipapakita. Amen. Itong powerful na image na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinawag upang magningning para kay Kristo. Amen. Alagayan ang buhay natin na tayo ay maging liwanag para sa Panginoon. Kasi hindi mo na rin masyadong ma-identify, ma-recognize kung sino talaga yung nasa Panginoon. Kasi maraming wala sa Panginoon na nagko-quote din ng mga verses, di ba? Yes. Ginagamit din ang pangalan ng Panginoon. Yes. Kaya minsan, pagka hindi ka namumuhay sa liwanag, parang, uy, kapatiran ko to Kasi gumagamit din ng Bible, makapal pa nga yung Bible niya. Gumagamit din ng mga verses, di ba? Yes. Magaling din magsalita, and so on and so forth. At ang simbahan ay meron ding Jesus. Di ba? Pero hindi lahat. Yes. Pero kailangan na lahat ng totoong patotoo ay magpakita ng maningning na liwanag ni Kristo. Amen. Kung kakaunti na ngayon ang mga saksi, di ba? Parang nanghihina na kayo. Pag gano'n kayo saksi, wala na kumpas natin. Ayaw nyo bang magkaroon kayo ng bahagi sa preaching ko? Kung kakaunti na sa ating panahon ang mga saksi, ay kinakailangan tayo, kahit kakaunti na tayo, ay magpatuloy tayong magningning para kay Kristo. Amen. Na makita pa rin nila, totoo pa rin ang Biblia. Totoo pa rin na may mga taong binago ang Panginoon. Amen. Totoo pa rin ang tinatawag na born-again Christian. Amen. Yan ay isang experience. Hindi po yan isang label lamang. Yan ay isang experience. Yes. Na may pakita ang kanyang pag-ibig at katotohanan sa mga tao sa ating paligid. So, tatalakayin natin ang tatlong pangunahing aspeto ng talinghaga ng ilaw. Ano po yung tatlong aspeto? Ang layunin ng ating ilaw. Yan po ang una. O kung sa English pa the purpose of our light. Bakit? Ano ba? Bakit kailangan tayo magliwanag? Kailangan tayo mag-ilaw? Kasi pag wala na pong ilaw, halimbawa itong mga fluorescent bulb natin na ito, ay hindi na nagliliwanag, tatanggalin ko na yan at itatapon na. Kasi wala na siyang silbi. Kahit kapitan ko yan na 1,000 na fluorescent bulb, pero wala nang umiilaw sa 1,000 na yan, walang saysay. Pagdating sa gabi, madilim dito. Ay bakit ganon? Ay may 1,000 namang fluorescent bulb. Kaso wala silang liwanag. Tama? Amen. Kaya every month, merong napupundi ditong isa, dalawa, may pinapalitan ako. At may lugar dito na malibit mapundi. Basta yun, nakakasiguro mula nung lumipat tayo, nakaka-30 na siyang bulb na pinalitan. Meron din namang lugar na ang tibay. Umaabot sa 3 taon, hindi pa napupundi. Di ba? So may mga napupundi talaga. Tumigil ka na, malapit na akong mapundi. Pinagwahe minsan. Huwag naman. Kasi pag napundi po, hindi na kayang ibalik ang liwanag niya. Oh, it is good for, disposal. Tatapon na yan. Babasagin na yan. Wala na siyang silbi. Kaya wag nating hahayaan na malapit na tayong mapundi. Pag malapit na mapundi, ay alagaan kasi baka mamaya matuluyan. So ano ba ang layunin ng ating liwanag? And the ways we can shine our light. Ano yung mga paraan
na magningning ang ating liwanag. At ano yung impact na dala ng ating liwanag sa mundong ginagalawan natin. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso at tanggapin ang salita ng Diyos at mag-reflect tayo kung paano tayo magiging effective. Parang ano, nabangit na effective saksi. Para maging epektibong mga saksi para sa Panginoon. Amen? Sige, lipat na tayo sa una. Ano ang number 1? The purpose of our life. Nandiyan na kagad yung verse niya. Sige, basahin na rin natin yung verse. Ang layunin ng ating liwanag. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Itong topic na ito ay very basic, no? Parang tinuturuan lang tayo, magliwanag ka naman. Maging powerful testimony ka naman sa tao. Diba? At ano yung layunin? The first aspect na i-explore natin is the purpose of our life. Bilang mga followers ng Panginoong Jesus, tayo ay mga bearers. Tinawag tayong mga bearers. Tagapagdala ng liwanag sa mundong madilim. Ang mundong very desperately in need, nangangailangan ng pag-asa. Napakadilim ng mundo. Diba? Hindi mo na alam kung what is happening. Kahit yung election na yan sa Amerika this coming November. Diba? Siyempre ako 59 at mahilig ako sa politics. Medyo napapanood ko yung mga debate nung panahon, mga unang panahon ng debate pa noon ay very professional na debate. Ngayon, wala ka nang masyadong nakikitang professionalism dahil simula ng debate ay batuhan na ng putik at siraan. Diba? So, parang wala nang kwenta. Hindi na nakafocus sa tinatawag na mga issue-centered na debate. Diba? Sa politics, iba na rin ang klase ng politics ngayon. Diba? Sa buong mundo. Whether we believe it or not, whether kayo ay interesado sa mga ganyan o hindi. Magulo na ang mundo. Amen? Amen. Pero, may pag-asa ang mundo. Yes. Kung napakadilim ng mundo sapagkat wala naman talaga siyang liwanag, may pag-asa siya na maliwanagan uli kung ang mga tagapagdala ng maliliit na liwanag ay muling magningning, muling magpakita ng liwanag sa mundong madilim. Hindi ba? Dahil ang mundo ngayon ay very desperate na makatagpo ng pag-asa pa. At sa tingin nila, wala ng pag-asa. With all the problems na i-encounter ngayon, kahit sino pa ang ilagay natin, ay at the end of the day, marami pa rin sasabihin ng tao. So, talagang kailangan ng mundo na maging presidente si Lord Jesus. Amen. Sa tingin nyo ba masasolve ang problema? Hindi pa nga tapos eh. Ulitin ko. Hindi kayo pwede sa Family Feud pala. Mali ang answer ko yan. Nagpindot ka agad kayo, hindi pa tapos ang tanong. Diba? Sa tingin nyo ba ay malulutas lahat, no? Kung sino man ang manalo sa Amerika.
Ibig bang sabihin ay wala nang problema? Perfect na ba kung sino man ang lalabas? Kung si Harris man o si Trump? Hindi pa din. Sapagkat talagang ang election ay isang political exercise that divides the nation, that divides the people. Di ba? So meron talagang division. Meron talagang unrest na mangyayari. Magulo. Kahit na araw-araw pa tayo may election siguro. No? Magastos nga lang yun. Tapos 1 hour lang ang kampanya, no? Tapos election. Dahil malamang in 24 hours may sasabihin ng mga tao na masama laban doon sa iluklok. So, ano ang kanilang pag-asa? Ang pag-asa nila ay ang body of Christ na tatayo at magpapakita ng liwanag. Nasasabihin, kay Kristo lang talaga may pag-asa. Amen. Diba? Kaso para maniwala sila na kay Kristo lang ang pag-asa, dapat ang mga saksi ay talagang nagpapakita ng liwanag. Amen. Kaya papel natin yun. Napakahirap po. Ang Kristiyano ay hindi niya pwedeng gamitin exception or reasoning, yung bago pa ako, hindi ako pwede pa ko pa kaya magliwanag. At yun yung binasa natin kanina. Yung passage na yan, Matthew chapter 5, emphasizes that our light is meant to be seen. Nung araw, kabataan namin, ito yung bayan, pupunta kami sa mga bukid, taniman ng mais, mani, yung mga matalahib yung mga yan, para kumuha ng mga gagamba. Okay? Siyempre, laruan yan, di ba? Wala kasi lalaki rito. Tapos bukas paglalabanin namin yung mga nahuli namin gagamba. Binibenta pa namin sa eskwela yan. Di ba? Tulog yun, palalabasin mo sa posporo yan. Di ba? Okay.